Tumayo si Ana Marie Pineda sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto. Marahang hinahagod ng kanyang mga daliri ang maselang lace ng kanyang wedding gown. Tila kumikinang ang kulay garing na tela sa liwanag ng umaga, na tumatagos mula sa mga kurtina. 5 araw na lang. 5 araw na lang at magiging gineng. Alex Santos na siya. Sa pag-iisip pa lang nito ay tila may mga paru-paro nang naglalaro sa kanyang sikmura. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng side table. Ipinapakita ang pangalan ni Alex. Ngumiti si Ana Marie at agad itong sinagot. Good morning. Halos asawa ko. Pabiro niyang bati. Ana, kailangan nating mag-usap. Sagot ng lalaki sa isang malamig na boses, walang bakas ng lambing na nakasanayan niya. Magkita tayo sa kapehan sa gubat, sa loob ng 1 oras. Pinatayan siya nito ng tawag bago pa siya makasagot. Napatitig si Ana Marie sa kanyang telepono. Nakaramdam ng kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Pinayapa niya ang sarili. Iniisip na baka, wedding jitters, lang ito. Sabi nga nila, normal lang sa mga ikakasal ang kabahan. Mabilis siyang nagpalit ng isang simpleng asul na bestida at tinali ang kanyang buhok. Tila napakahaba ng biyahe papunta sa cafe. Habang nasa daan, paulit-ulit na nag-ensayo ng mga nakakapagpakalmang salita si Ana Marie, handang aluhin ang anumang pangamba ni Alex. Pagdating niya, agad niya itong nakita na nakaupo sa isang sulok. Suot ang kanyang mamahaling suit at may ekspresyong hindi mabasa. Alex! Buntong hininga niya habang umuupo sa kaharap na silya. Anong problema? Nag-aalala ka ba sa seremonya? Pwede pa naman tayong mag-adjust kung gusto mo. Tumingin ito sa kanya. Tinitigan siya nito ng maigi. At ang nakita ni Ana Marie sa mga mata ng lalaki ay nagpatayo ng kanyang balahibo. Walang pagmamahal o lambing doon. Isang malamig at kalkuladong distansya lamang. Hindi na ako magpapakasal sa'yo, Ana, sabi nito. Naiwan ang mga salita sa hangin, na tila mga basag na salamin. Pakiramdam ni Ana Marie ay sinasakal siya. Anong ibig mong sabihin? Nagbibiro ka ba? Sumandal si Alex sa kanyang upuan. Tinatapik-tapik ang mga daliri sa makinis na kahoy ng lamesa. Ilang buwan ko na itong pinag-iisipan. Mabuti kang tao, Ana. Totoo yan, pero hindi ka sapat para sa akin. Hindi ka sapat. Halos pabulong lumabas ang mga salita, pero napakasakit. Kailangan ko ng taong aakma sa mga ambisyon ko, taong nakakagalaw sa tamang sirkulo ng lipunan, na makakapagbukas ng mga pinto para sa propesyon ko. Tumigil ito, at may nakita si Ana Marie na dumaan sa mukha ng lalaki. Hindi ito guilt o konsensya. Mas malala pa rito kayabangan. May nakilala akong iba. Ang pangalan niya ay Valerie Sai. Pakiramdam ni Ana Marie ay umiikot ang paligid. Valerie C. Kilala niya ang pangalang iyon. Kilala ito ng lahat. Ang tagapagmana ng yaman ng Sai Group of Companies. Isang babaeng laging laman ng mga business magazines at high society, chismis. Ipinagpapalit mo ako sa kanya. 5 araw bago ang kasal natin, nagkaroon pa ng kapal ng mukha si Alex na magmukhang inis. Aminado ako, pangit ang timing, pero hindi ko na kayang magpanggap para lang sa pakikisama. Ana, naiintindihan ni Valerie ang pananaw ko sa hinaharap. Sopistikada siya. May koneksyon. Makapangyarihan lahat ng kailangan ko para umangat ang karera ko. Eh ano ako? Basag ang boses na tanong ni Ana Marie. Ano ako para sa'yo sa lahat ng lumipas na taon? Nagkibit balikat si Alex. Isang pagwawalang bahala na mas masakit pa sa anumang insulto. Isang panakip butas. Siguro. Ligtas ka, komportable. Pero hindi nakakapagtayo ng imperyo ang pagiging komportable. Naramdaman ni Ana Marie ang pag-iinit ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang tumulo ang mga luha. Hindi sa harap niya. Paano ang lahat ng bisita, ang mga nabayaran na, ang pamilya ko, ang pamilya mo? Lahat sila nag-aabang sa kasal natin. Nasaan ang hiya mo? Makaka-move on din sila. Ganyan naman lagi ang mga tao. Tumayo si Alex at inayos ang manggas ng kanyang polo. Nakuha ko na ang mga gamit ko sa kondo. Kakausapin ka na lang ng abogado ko para sa hatian ng mga pinundar natin. Naglakad ito palayo nang hindi man lang lumilingon. Iniwan si Ana Marie na mag-isang nakaupo sa mesa. Patuloy ang masayang kwentuhan ng mga tao sa cafe, na tila hindi gumuho ang mundo niya. Ang pait ng katotohanan at tsismis. Nagmaneho si Ana Marie pauwi na parang lutang. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang kondo, parang dambuhalang alon na humampas sa kanya ang realidad. Nakasabit pa rin ang wedding gown sa kanyang kwarto. Nasa ibabaw ng desk ang listahan ng mga bisita
at nakapatong sa kahon ang mga wedding souvenirs. Bawat sulok ay may paalala ng hinaharap na ninakaw mula sa kanya. Dumating ang kanyang ina, si Nanay Rosa. Wala pang isang oras matapos siyang tawagan ni Ana Marie. Pareho silang naluluha. Paano niya nagawa ito sa'yo? Bulong ni Nanay Rosa, habang mahigpit na niyayakap ang anak. Paano naging ganyan? Kasama ang ugali niya. Walang sagot si Ana Marie. Pakiramdam niya ay butas ang dibdib niya, na parang may tinanggal na mahalagang bahagi si Alex mula rito. Kinabukasan, tumawag si Ana Marie sa trabaho para mag-sick leave. Hindi niya kayang harapin ang mga maaawang tingin ng kanyang mga katrabaho, na nabigyan na niya ng imbitasyon. Hindi niya kayang tiisin ang tsismis, at ang pagpapaliwanag, kung bakit hindi tuloy ang kasal. Ngunit iba ang plano ng tadhana. Pagsapit ng hapon, pumuputok ang kanyang telepono sa dami ng notifications. May nagtag sa kanya sa isang social media post. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan ni Ana Marie ang link. Naroon sina Alex at Valerie. Nakunan ng litrato sa isang sikat at mamahaling restaurant noong nakaraang gabi. Mahigpit na nakapulupot ang braso ni Alex sa baywang ng babae. Pareho silang nakangiti. Perpektong terno ang kanilang mga mamahaling damit at puno ng kumpiyansa ang mukha. Ang caption, Power Couple Alert. Ginawang public ng abogadong si Alex Santos at negosyanteng si Valerie Sai, ang kanilang relasyon. Walang awa ang mga comments. Di ba ikakasal pa lang siya sa iba ngayong linggo? Kawawa naman yung babae. Kung sino man siya. Panigurado wasak yun. Grabe. Nag-level up si Sir. Tingnan mo sila. Bagay sila. Parehong alta. Pakiramdam ni Ana Marie ay masusuka siya. Gumewang-gewang siyang naglakad papuntang banyo at naghilamos ng malamig na tubig. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Namamaga ang kanyang mga mata sa kakaiyak, namumutla ang balat, at may anino ng pagdurusa sa kanyang ekspresyon na wala naman doon 2 araw pa lang ang nakararaan. Dumating si Sophie, ang kanyang best friend mula pa noong kolehiyo, nang walang pasabi ng hapong iyon. Dala nito ang isang bote ng wine at take out mula sa paborito nilang Chinese resto sa kanto. Nakita ko ang post. Simpleng sabi nito, habang hinahatak si Ana Marie sa isang mahigpit at tapat na yakap. I'm so sorry, sis. Naupo sila sa sofa. Walang ganang tinutusok-tusok ni Ana Marie ang kanyang pansit, habang usok naman sa galit si Sophie. Isa siyang duwag at tarantado. Alam mo yon, ang galing mo, mabuti kang tao, maganda ka. At tinapon niya ang lahat ng iyon, para lang makapasok sa alta society. Ipinapakita lang niyan kung gaano kababa ang pagkatao niya. At walang kinalaman yun sa halaga mo. Sabi niya, hindi daw ako sapat. Bulong ni Ana Marie. Ayan mismo ang mga salita niya. Hindi sapat para sa future niya. Hinawakan siya ni Sophie sa balikat, at pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Makinig ka sa akin, Ana. Sapat ka. Noon pa man. Ang problema ay hindi ikaw ang may kulang. Ang problema ay masyadong nabulag si Alex sa ambisyon at yaman, kaya hindi niya na makilala ang totoong ginto kapag nasa harap na niya. Gusto siyang paniwalaan ni Ana Marie, pero bumaon na ng malalim ang mga salita ni Alex. Gumagawa ng maliit na boses, na patuloy na nagbubulong ng pagdududa. Baka nga hindi talaga ako sapat, hindi masyadong sopistikada, walang koneksyon, walang ambisyon, ang bigat ng hiya, at unti-unting pagbangon. Sa sumunod na 2 araw, hinarap ni Ana Marie ang pinaka-nakakahiyang gawain. Ang pagtawag sa events place, catering service, florists, at photographer. Bawat tawag ay isang matinding sampal sa kanyang dignidad, at hiya. Habang pilit niyang ipinapaliwanag na kanselado na ang kasal. May mga naawa, may mga halatang nakikichismis lang, at may ilan na parang natutuwa pa na may mapag-uusapan silang intriga. Sa trabaho naman niya bilang interior designer, tinatrato siya ng mga katrabaho ng may labis na pag-iingat, bumubulong-bulong, at umiiwas makipagtitigan. Ayaw na ayaw iyon ni Ana Marie. Ayaw niyang maging sentro ng awa. Ang babaeng iniwan sa ere ilang araw bago ang kasal. Tumayo siya sa kanyang kwarto, nakatitig sa kanyang wedding gown. Gusto ng isang bahagi niya na punitin at sirain ang simbolo ng kanyang mga nawasak na pangarap, pero hindi niya magawa. Ang gown na iyon ay hindi lang kumakatawan kay Alex. Kumakatawan ito sa kanyang pag-asa, sa paniniwala niya sa pag-ibig, sa pangarap niya mula pa noong bata siya. Imbes na sirain, maingat niya itong ibinalik sa lagayan, at isinabit sa pinakadulo ng kanyang kabinet. Baka balang araw kaya niya na itong bitawan. Pero hindi ngayon. Nang sumapit ang gabi,
Nakahiga lang siya sa kama at nakatitig sa kisame. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong pag-iisa, kakulangan, at kalituhan. Paulit-ulit na umaalingaw sa utak niya ang sinabi ni Alex, "Hindi ka sapat. Hindi ka sapat. Hindi ka sapat." Hindi niya pa alam. Pero minsan ang pinakamalalagim na yugto ng buhay ay nagiging pinto pala patungo sa mas magandang kapalaran. Minsan, kailangan mong mawasak ng buo bago mo mabuong muli ang sarili mong mas matatag. Hindi pa tapos ang kwento ni Anna Marie. Nagsisimula pa lang ito. Nagising siya sa araw, na dapat sana ay araw ng kasal niya. Sumilip ang sikat ng araw sa kanyang mga kurtina. Sa isang maikling sandali, nakalimutan niya ang lahat. Saka biglang bumalik ang realidad. At dumagan ito sa kanyang dibdib, na parang isang pisikal na pabigat. Puno ng mensahe ang telepono niya mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Karamihan ay mababait at nag-aalok ng suporta, ngunit hindi niya kayang sumagot. Bawat mensahe ay paalala ng pagkapahiya niya sa buong pamilya, kung paano siya tinuring ni Alex, na walang kwenta sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa kanya. Dahan-dahang kumatok si Nanay Rosa sa pinto. "Anak, pinaghanda kita ng almusal. Gusto mo bang kumain?" Pinilit ni Anna Marie na bumangon at sinamahan ang kanyang ina sa kusina. Lasang karton ng pagkain, pero pinilit niyang sumubo ng kaunti para lang maibsan ang pag-aalala sa mukha ni Nanay Rosa. "Nag-leave ako ng 1 linggo sa trabaho," malumanay na sabi ng kanyang ina. "Hindi kita iiwan na mag-isa ngayon, anak." "Ma, okay lang ako, promise." Tunog hungkag ang kasinungalingan niya. Hindi ka okay. At ayos lang na hindi ka okay. Hindi mo kailangang magpakatatag ngayon." Ang kabaitan at pagmamahal sa boses ng kanyang ina ang nagpabagsak sa mga pader ni Anna Marie. Humagulgol siya. Nanginginig ang buong katawan. Mahigpit siyang niyakap ni Nanay Rosa. Hinihimas ang kanyang buhok, na parang batang nadapa na may gasgas sa tuhod. Pero ang sugat na ito ay mas malalim pa sa anumang gasgas. Kinabukasan, pinilit ni Anna Marie na pumasok sa trabaho. Pumasok siya ng maaga para iwasan ang mga nakakailang na tanong. Pero agad siyang nilapitan ng katrabaho niyang si Jennifer. "Gusto ko lang sabihin na I'm so sorry sa nangyari. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin." "Salamat," tipid na sagot ni Anna Marie. Nakapako ang tingin sa computer monitor. Buong araw siyang inalok ng pakikiramay ng mga tao. Ang pakikisama nila ay nagpapaalala lang sa kanya ng kanyang kabiguan. Pagsapit ng lunch break, pakiramdam niya ay sasabog na siya. Tumakas siya at nagtungo sa isang maliit na coffee shop 2 kanto mula sa opisina, isang tahimik na lugar na nadiskubre niya ilang buwan na ang nakalipas. Umorder siya ng kape at naupo sa isang sulok. Binubuksan ang kanyang laptop. Kailangan niya ng distraction. Halos hindi niya namamalayan. Nabuksan niya ang folder ng kanyang mga lumang personal interior design projects. Mga passion projects ito, na sinimulan niya noon, bago pa man kainin ni Alex ang buong oras at atensyon niya, para suportahan ang pangarap nito, utang na loob, at sakripisyo. Natagpuas ni Anna Marie ang sarili, na naeengganyo muli sa mga disenyo, naalala ang saya ng paglikha ng magagandang espasyo. Ginamit niya ang buong lunch break para i-update ang isa sa mga ito, nawawala sa mga color palettes at furniture arrangements. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, gumaan ng kaunti ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng bagong routine si Anna Marie. Papasok sa trabaho, tatapusin ng maayos ang mga tasks, at pag-uwi ay inilalaan ng gabi sa kanyang mga personal design projects. Madalas pumunta si Sophie, may dalang hapunan, at pinipilit siyang mag-usap tungkol sa ibang bagay maliban kay Alex. "Naisip ko lang," sabi ni Sophie isang gabi, "baka blessing in disguise ang nangyaring ito." Tiningnan siya ni Anna Marie nang may pagdududa. "Paano naging blessing ito?" "Makinig ka. 3 taon kayo ni Alex, tama? Sa loob ng 3 taon na yon, gaano karaming oras ang nilaan mo para gawin ang mga bagay na gusto mo talaga? Kailan ka huling gumawa ng sarili mong design project? Bago yung nakaraang linggo." Bumuka ang bibig ni Anna Marie para sumagot, ngunit isinara rin niya agad. Tama si Sophie. Kinalimutan niya ang sarili niyang pangarap para suportahan ang propesyon ni Alex, palaging sumasama sa mga nakakabagot na networking events at dinners kung saan pakiramdam niya ay laging out of place. "Binigyan ka ng pagkakataon na kilalanin ulit kung sino ka kapag wala siya," patuloy ni Sophie. "Oo, masakit ngayon, pero baka balang araw lilingon ka, at maiisip mo na ginawan ka niya ng pabor nang iwan ka niya."
Hindi pa handang maniwala si Anna Marie. Pero nagtanim ang mga salitang iyon ng maliit na binhi ng pag-asa. Isang bagong simula. 2 linggo matapos ang nakanselang kasal, nasa paborito niyang coffee shop na naman si Anna Marie, tutok sa paggawa ng bagong design concept. Sa sobrang focus, hindi niya namalayan na may lumapit sa kanyang mesa. "Excuse me, hindi ko maiwasang mapansin ang mga designs mo. Talagang napakaganda." Napatingala si Anna Marie sa gulat. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo. May maitim na buhok, na unti-unti nang pinuputian sa gilid. Mayroon itong mainit na mga matang kulay kape, at isang magaan na ngiti na agad nagpapanatag ng loob niya. "Ay, salamat," sabi niya, nararamdaman ang pamumula ng pisngi. "Personal projects lang ito. Pwede ba?" tanong ng lalaki. Itinuturo ang bakanteng silya sa harap niya. Nag-alangan si Anna Marie, pero kalaunan ay tumango. "Siya nga pala. Ako si Robert Mendoza." Pagpapakilala nito sabay lahad ng kamay. "May-ari ako ng Mendoza Builders. Gumagawa kami ng mga residential at commercial spaces sa buong siyudad." Kinamayan siya ni Anna Marie, pamilyar sa pangalan ng kumpanya. Kilala ang Mendoza Builders sa kanilang mga makabago at eco-friendly na proyekto. Anna Marie Pineda. "Nagtatrabaho ako sa Harmonia Design Studio." Nagningning ang mga mata ni Robert. "Magandang kumpanya ang Harmonia. Pero base sa mga gawa mo, parang nasasayang ang galing mo roon. May kakaibang vision ang mga designs mo. May pagkapersonal, na para bang bawat espasyo ay may sariling kwento." Nakaramdam si Anna Marie ng kaunting pagmamalaki. "Yan eksakto ang sinusubukan kong gawin. Naniniwala ako na ang isang espasyo ay dapat sumasalamin sa taong titira dito, hindi lang basta sumusunod sa uso." Nag-usap sila ng halos 1 oras. Ipinapaliwanag ni Anna Marie ang kanyang pilosopiya sa disenyo, habang nakikinig naman si Robert na may tunay na interes. Nang mapatingin siya sa oras at malamang late na siya pabalik ng opisina, kakaiba ang naramdaman niyang lakas at inspirasyon. "Gusto kong ipagpatuloy ang usapang ito," sabi ni Robert habang inaabot ang kanyang calling card. "Baka pwedeng sa dinner. May bago akong proyekto na sigurado akong kakailanganin ang pananaw mo." Kinuha ni Anna Marie ang card. Nakaramdam ng halo-halong kaba at tuwa. "Hindi ko alam kung handa na ako sa ganyan." Lumambot ang ekspresyon ni Robert. Walang halong pamimilit. "Kung magbago man ang isip mo, nandyan ang numero ko." Nang gabing iyon, kinuwento ni Anna Marie kay Sophie ang nangyari. "Niyaya kanyang mag-dinner at tumanggi ka." Di makapaniwalang sabi ng kaibigan. "Masyado pang maaga. 3 linggo pa lang simula nung dapat ikakasal kami ni Alex." "Ana, hindi ka naman inalok ng kasal nung tao. Inalok ka lang ng dinner para pag-usapan ng isang propesyonal na oportunidad. Walang masama doon." Tiningnan ni Anna Marie ang card ni Robert na nasa ibabaw ng counter. Baka nga tama si Sophie. Baka trabaho lang talaga. Pagkalipas ng 3 araw, tinawagan niya ang numero. "Robert Mendoza. Hello. Ako po si Anna Marie Pineda. Nagkita tayo sa coffee shop noong 1 linggo. Anna Marie, nakakatuwa at tumawag ka. Nagbago ba ang isip mo sa dinner?" "Opo, pero para malinaw lang, strictly professional lang po ito. Hindi pa po ako handa sa kahit anong personal sa ngayon." "Naiintindihan ko. Pwede ka ba sa Huwebes ng gabi? May magandang restaurant sa Makati, La Terraza Azul. Tahimik ang lugar. Pwede nating pag-usapan ang proyektong nabanggit ko." Sumapit ang Huwebes. 3 beses nagpalit ng damit si Anna Marie bago nagdesisyon sa isang simpleng itim na dress na mukhang profesional pero hindi masyadong formal. Nakipagkita siya kay Robert sa La Terraza Azul, isang eleganteng lugar na may malambot na ilaw. Tumayo si Robert nang dumating siya, at ipinaghila siya ng upuan. "Napakaganda mo," sabi nito. "Salamat." Pinasalamatan ni Anna Marie ang medyo madilim na ilaw na nagtago sa kanyang pamumula. Umu-order sila ng pagkain, at nagsimulang ikwento ni Robert ang kanyang bagong proyekto. Isang residential complex para sa mga young professionals at pamilya. "Gusto ko na ang bawat unit ay maging tunay na tahanan. Hindi lang basta kondo," paliwanag niya. "Diyan papasok ang pananaw mo. Masyado na akong nakakakita ng mga developer na pera lang ang inuuna kaysa sa kapakanan ng mga titira." Naging napakasarap ng kanilang usapan, nagpapalitan ng ideya, at gumuguhit pa sa mga tissue. Nakinig ng mabuti si Robert, nagtatanong ng malalalim na bagay, at talagang kinokonsidera ang mga mungkahi niya. Habang lumalalim ang gabi, nauwi sa mas personal na usapan ang kwentuhan. Nabanggit ni Robert na 3 taon na siyang byudo, mula nang mamatay ang asawa niya sa car accident. "Ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho, matapos nun.
pag-amin niya. Mas madaling intindihin ang mga gusali, kaysa harapin ang pagluluksa. Pero na-realize ko nitong huli, hindi sapat ang puro trabaho lang. Ang buhay ay para mabuhay, hindi para tiisin lang. May tumama sa puso ni Anna Marie sa mga salita nito. Naiintindihan ko yan. Dumadaan din ako sa ganyan ngayon. Sinusubukan kong alamin kung sino talaga ako, bukod sa isang relasyong bumuo sa kung sino ako ng mahabang panahon. Pwede bang magtanong kung anong nangyari? Malambing na tanong ni Robert. Walang halong pagpipilit. Naisip ni Anna Marie na sabihin ang lahat kung paano siya iniwan ni Alex 5 araw bago ang kasal nila, ang masasakit nitong salita at ang nakakahiyang tsismis ng lipunan. Inasahan niyang makakaramdam siya ng matinding hiya, pero sa halip ay gumaan ang pakiramdam niya. Sabi niya hindi raw ako sapat. Pagtatapos niya na may mahinang boses. May bahagi pa rin ng utak ko na nagtatanong kung tama ba siya. Sumandal paharap si Robert ng may seryosong mukha. Anna Marie, ilang oras pa lang tayong magkakilala, pero nakikita ko na agad na napakagaling mo, malalim kang mag-isip, at totoo ka. Sino man ang hindi makakita niyan, ay hindi karapat-dapat sa'yo. Dahil sa katapatan sa boses ni Robert, nakaramdam ng pagbara sa lalamunan si Anna Marie. Narinig niya na ang mga salitang ito mula kina Sophie at Nanay Rosa. Pero iba ang dating kapag nanggaling ito sa taong hindi naman obligado na kampihan siya. Mas objektibo, mas totoo. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pagkikita ni na Anna Marie at Robert para pag-usapan ang proyekto. Pero kalaunan, hindi na lang ito tungkol sa trabaho. Sinimulan na ni Anna Marie na abangan ang mga pagkikita nila. Kabaligtaran siya ni Alex. Kung si Alex ay uhaw sa estado at imahe, pinahahalagahan naman ni Robert ang katapatan at kabutihan. Kung pinaramdam ni Alex na maliit siya, pinaramdam naman ni Robert na mahalaga at nakikita siya. Isang gabi, habang naglalakad sila sa mismong lupa na pagtatayuan ng proyekto, biglang huminto si Robert at humarap sa kanya. Anna Marie, kailangan kong maging tapat sa'yo. Ang mga pagkikita natin ang pinakapaboritong bahagi ng linggo ko hindi lang dahil sa magaganda mong ideya, kundi dahil totoong masaya akong kasama ka. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Anna Marie. Robert, hindi ko alam kung handa na ako sa ganito. Hindi ko naman hinihingi na maging handa ka. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Matapos mamatay ang asawa ko, akala ko hindi ko nabubuksan ang puso ko, pero ipinaalala mo sa akin na marami pang pwedeng i-offer ang buhay. Bago pa makasagot si Anna Marie, nag-vibrate ang telepono niya. Pagtingin niya sa screen, tila nanlamig ang kanyang buong katawan. Galing kay Alex. Pinag-iisipan ko ang tungkol sa atin. Baka nagkamali tayo. Pwede ba tayong mag-usap? Nakatitig lang si Anna Marie sa mensahe. Nakaramdam ng galit at hindi makapaniwala. Ngayon gusto nitong makipag-usap matapos ang ginawa nito. Matapos siyang ipahiya at sabihang hindi siya sapat. Ayos ka lang? Tanong ni Robert nang mapansin ang mukha niya. Si Alex. Gustong makipag-usap. Tumigas ang panga ni Robert, pero nanatiling kalmado ang boses nito. Anong gusto mong gawin? Tiningnan ulit ni Anna Marie ang mensahe, tapos tiningnan niya si Robert na may totoong pag-aalala sa mga mata nito. Doon, biglang naging malinaw ang desisyon. Gusto kong i-delete ang text na ito at magpatuloy na sa buhay ko. Ang huling kabanata. Ngunit alam ni Anna Marie na hindi magiging ganoon kadali. Hindi sanay si Alex na natatalo. Sanay itong makuha ang gusto niya. At mukhang napagdesisyonan nito na gusto siya nitong balikan. Sunod-sunod ang pagdating ng mga text ni Alex. Nung una, simpleng pakiusap. Kalaunan, naging mapilit at mapanlin lang. Napakalaking pagkakamali ang ginawa ko. Hindi katulad mo si Valerie. Ngayon ko lang na-realize kung ano ang sinayang ko. Magkita tayo. Please. Hindi mo ako pwedeng ignore. Anna Marie, may pinagsamahan tayo. Ipinakita niya ito kay Sophie. Usok sa galit ang kaibigan. Ang kapal ng mukha ng lalaking to. Akala niya ba pwede siyang bumalik ng parang walang nangyari, matapos niya sirain ang buhay mo. May part of me na gustong malaman kung ano ang sasabihin niya. Pag-amin ni Anna Marie. Hinawakan siya ni Sophie sa balikat. Hindi. Huwag na huwag. Hindi niya deserve ang oras mo o kahit anong atensyon mula sa'yo. Ginawa niya ang desisyon niya. Pero sadyang makapal ang mukha ni Alex. Ang unang reaksyon niya ay tumalikod, pero may pumigil sa kanya. Baka oras na, para harapin ito, sa huling pagkakataon. Anong kailangan mo, Alex? Ibang-iba ang itsura nito, kaysa sa inaasahan niya. May maiitim itong eye bags, at ang dating perpektong itsura, ay mukhang losyang at gulo-gulo.
Gusto kong mag-sorry. Gusto kong magpaliwanag. Anna Marie, please, bigyan mo ako ng 5 minuto. Kahit alam niyang hindi maganda ito, tumango si Anna Marie. Naglakad sila papunta sa isang malapit na upuan at naupo. Hindi naging maayos ang lahat kay Valerie, simula ni Alex. Masyado siyang demanding, controlling, at walang sapat sa mga ginagawa ko. Pinupunan niya lahat, mula sa trabaho ko hanggang sa pananamit ko. Nakaramdam ng malamig na kasiyahan si Anna Marie nang marinig iyon. Pero hindi siya nagsalita. Ang hirap ng sitwasyon ko, patuloy nito. Ngayon ko lang naintindihan na totoo ang kung anumang meron tayo dati. Tinanggap mo ako. Sinuportahan mo ako. Itinapon ko ang totoong ginto para sa isang ilusyon. So, gusto mong bumalik dahil palpak ang naging relasyon mo sa bago mo? Malamig na sagot ni Anna Marie. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto kitang balikan. Dahil nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Mahal kita, Anna Marie. Hindi nawala yon. Tumayo si Anna Marie, nararamdaman ng isang matinding lakas na hindi niya alam na meron siya. Hindi mo ako mahal, Alex. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang yung ideya na nandyan ako para sa'yo, kung paano kita pinaparamdam na komportable ka. Pero nung may dumating na mas mapapakinabangan mo, itinapon mo ako na parang basura para makaangat ka sa lipunan. Iyon ang totoo. Nalito lang ako. Ambisyoso lang ako. Nagkamali ako. Sinabi mong hindi ako sapat. Nanginginig pero matatag ang boses ni Anna Marie. Ang mga salitang, yun ang sumira sa akin. Pinagdudahan ko ang sarili ko at ang halaga ko. Tapos ngayon gusto mong kalimutan ko lahat ng yon dahil hindi umobra kay Valerie ang mga plano mo. Sinubukan ni Alex na hawakan ang kamay niya. Pero lumayo siya. Anna Marie, please, magsimula tayo ulit. Babawi ako. Hindi, Alex. Hindi tayo pwedeng magsimula ulit dahil ayaw ko na. Ginugol ko ang huling 2 buwan para buuin ulit ang sarili ko. At alam mo kung ano ang natutunan ko. Sapat ako. Dati pa, sapat na ako. Hindi ako ang problema. Ikaw. Huwag kang ang madrama. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo na-miss ang pinagsamahan natin. Mapait na tumawa si Anna Marie. Tama ka, may na-miss ako. Na-miss ko yung sarili ko bago kita makilala. Yung babaeng may sariling mga pangarap at gusto sa buhay. Yung babaeng hindi pinapaliit ang sarili niya para lang magkasya sa ambisyon at ego ng ibang tao. So ganun na lang yun. Itatapon mo ang 3 taon natin? Ikaw ang nagtapon yan, Alex. Sa sandaling tiningnan mo ako sa mga mata at sinabing hindi ako sapat. Wala kang karapatang bumalik ngayon at baguhin ang kwento. Tumalikod na si Anna Marie para umalis, pero hinawakan siya ni Alex sa braso. Nag-iba ang ekspresyon nito, mula sa nagmamakaawa, naging galit at mapagmataas. Ano? Feeling mo mas magaling ka na sa akin. Nakita ko ang mga pictures niyo, Anna Marie. Ikaw at yung developer na yon. Sa tingin mo talaga seryoso siya sa'yo? Baka ginagalang niya. Ganyan ang mga tao sa mundong ito. Pabalya niyang inalis ang braso niya mula sa pagkakahawak nito. Ang pinagkaiba niyo ni Robert. Nakita niya ang halaga ko mula pa nung umpisa. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko o baguhin kung sino ako para sa kanya. At kahit hindi man maging kami sa huli, magiging ayos lang ako dahil sa wakas, alam ko na ang sarili kong halaga. At walang kinalaman doon kung may pipili man sa akin o wala. Naglakad siya palayo. Iniwan si Alex na mag-isang nakatayo. Nanginginig ang mga kamay niya at malakas ang kabog ng dibdib. Pero pakiramdam niya ay napakagaan ng mundo. Mas magaan kaysa sa nararamdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Anna Marie si Robert. May kailangan akong sabihin, Ania. Sinubukan ni Alex na makipagbalikan sa akin ngayon. Natahimik sa kabilang linya. Anong pakiramdam mo? Tinanggihan ko siya. Sinabi ko sa kanya na naka-move on na ako. Pero gusto ko lang ipaalam sa'yo kasi mahalaga ka sa akin at ayaw kong may sikreto tayo. Salamat sa pagsabi. Siguradong mahirap yon. Mahirap. Pero doon ko naramdaman na malaya na ako. Sa unang pagkakataon mula nang iwan niya ako, pakiramdam ko na isara ko na ang kabanatang yon sa buhay ko. Anna Marie, may itatanong sana ako. Pwede ba akong dumaan dyan sa kondo mo? Pagkalipas ng 30 minuto, dumating si Robert sa kondo na may dalang mga bulaklak. Hindi rosas, kundi isang mas simpleng mixed bouquet ng wildflowers na mas nararamdamang personal. Ilang linggo ko na itong pinag-iisipan, sabi ni Robert, habang nakaupo sila sa sofa. Alam ko hindi pa tayo matagal magkakilala,
At alam kong nagpapagaling ka pa sa ginawa ni Alex, pero Anna Marie, binago mo ang buhay ko. Ipinaalala mo sa akin kung gaano kasarap sa pakiramdam ang totoong makakonekta sa isang tao. Kumuha ito ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, at napigil ni Anna Marie ang kanyang hininga. Hindi ako si Alex, patuloy niya. Hindi ko kayang mangako ng kayamanan, o pag-angat sa lipunan, at estado na pinapahalagahan niya. Pero ang maipapangako ko sa iyo ay respeto, tapat na samahan, at totoong pagmamahal. Anna Marie Pineda, pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha sa mukha ni Anna Marie. Pero sa pagkakataong ito, luha ng saya, hindi ng sakit. Oo, bulong niya. Oo, pakakasalan kita. Isinuot ni Robert ang singsing sa kanyang daliri. Isa itong simpleng singsing na may isang diamante na kumikinang sa ilaw. Pagkatapos ay niyakap siya nito, at naramdaman ni Anna Marie ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman kay Alex, ang buong pagtanggap. Inihanda ang kasal para sa 6 na buwan matapos iyon, para bigyan si Anna Marie ng sapat na oras upang tuluyang maghilom at bumuo ng matibay na pundasyon kasama si Robert. Si Sophie ang naging maid of honor niya, at panay ang iyak ng saya ni Nanay Rosa sa buong proseso ng pagpaplano. Kinaumagahan ng kanyang kasal, tumayo si Anna Marie sa harap ng salamin. Suot niya ang parehong wedding gown na binili niya para sa kasalsanan nila ni Alex. Naisip niya na bumili ng bago. Pero nagbago ang isip niya. Ang damit na ito ang saksi sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. At ngayon, ito ay magiging saksi sa kanyang panalo. Pumasok si Sophie sa kwarto at nakita ang suot ni Anna Marie. Sigurado ka ba dyan? Pwede pa tayong bumili ng iba. Ngumiti si Anna Marie at hinaplos ang lace ng damit. Sigurado ako. Hindi na kay Alex ang damit na to. Sa akin na ito. At binabawi ko na ang pangarap ko. Habang naglalakad si Anna Marie papunta sa altar kay Robert, nakita niya itong naghihintay na may mga luha sa mata. Walang pag-aalinlangan sa ekspresyon nito, walang kalkulasyon. Puro pagmamahal at saya lamang. Nang magpalitan sila ng vows, hinawakan ni Robert ang mga kamay niya at nagsalita mula sa puso. Anna Marie, tinuruan mo ako na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-survive sa pagkawala. Tungkol ito sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magmahal ulit, magtiwala ulit, at maniwala sa saya ulit. Higit ka pa sa sapat. Ikaw ang lahat para sa akin. Ang naging panata rin ni Anna Marie ay mula sa kanyang kaibuturan. Robert, nakita mo ako nang wasak na wasak ako, at hindi mo sinubukang ayusin ako. Sa halip, pinaalala mo sa akin na may lakas ako para ayusin ang sarili ko. Minahal mo ako hindi kahit pa may mga peklat ako, kundi dahil sa katatagan na sumisimbolo sa kanila. Ipinapangako kong bubuo tayo ng buhay na puno ng respeto, tapat na pagsasama, at walang kondisyong pag-ibig. Pagkatapos nilang maghalikan, naramdaman ni Anna Marie na tuluyan ang nabuo ang mga huling basag na piraso ng kanyang puso. Nadurog siya, ipinahiya, pinag-usapan, at sinabihang hindi sapat, pero mula sa abong iyon, bumangon siyang mas malakas, mas may kumpiyansa, at mas sigurado sa kanyang halaga. Sa reception, kinausap siya ni Nanay Rosa. Sobra ang pride ko sa'yo, anak. Hindi lang dahil nakahanap ka ulit ng pag-ibig, kundi dahil nahanap mo ang sarili mo. Niyakap ng mahigpit ni Anna Marie ang kanyang ina. Salamat, Ma. Dahil hindi mo ako sinukuan. Kalaunan, habang sumasayaw sina Anna Marie at Robert sa unang pagkakataon bilang mag-asawa, nakita niya si Sophie na nakatingin sa kanila, na may napakalaking ngiti. Nag-thumbs up ang best friend niya, at natawa si Anna Marie. Kinabukasan, habang naghahanda sina Anna Marie at Robert para sa kanilang honeymoon, nag-vibrate ang cellphone ni Anna Marie dahil sa isang text mula sa hindi kilalang numero. Pagbukas niya, isang picture ni Alex ang lumabas. Nakatayo itong mag-isa sa labas ng mukhang isang bakanteng kondo. Sa ilalim ng litrato, may iisang linya ng text. Congratulations. Tama ka. Ako yung hindi naging sapat. Ipinakita ni Anna Marie ang text kay Robert, na siya namang umakbay sa kanya. Anong nararamdaman mo? Nag-isip si Anna Marie ng ilang sandali, at tuluyang dinilit ang text message. Wala na. Parte na lang siya ng nakaraan ko, pero hindi niya dedepensahan ang future ko. Tiningnan niya ang kanyang wedding ring, at pagkatapos ay ang mukha ni Robert na puno ng pagmamahal. Natutunan ni Anna Marie sa pinakamasakit na paraan, na ang pagiging sapat ay walang kinalaman sa kakayahan ng ibang tao na makita ang iyong halaga. Nanggagaling ito sa loob, sa pag-alam kung ano ang totoo mong halaga, kahit pa sino ang magdesisyong manatili o umalis. Dinurog siya ni Alex, pero sa paggawa nito,
hindi sinasadyang pinalaya rin siya. Malaya para diskubrihin ang kanyang sariling lakas, sariling pangarap, at sariling kakayahang magmahal. At sa kalayaang iyon, nakahanap siya ng bagay na mas mahalaga pa kaysa sa isang kasal na hindi natuloy. Nahanap niya ang kanyang sarili. Habang bumabiyahe sila, patungo sa bagong buhay na magkasama, huling sinulyapan ni Anna Marie ang lugar, kung saan sila kinasal ni Robert. Iisang damit, pero ibang-ibang kwento. Isang mas magandang kwento, kwento niya. At sa pagkakataong ito, mayroon na itong tunay na happy ending.